tulong ng All the Answers. Gaano kalaki ang ugat ng agila? Paano nilalabanan ng mga bumbero ang wildfire? Paano nakikita ang bagay na invisible? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Handa na ba kayong lumipad? Ang bald eagle na iconic emblem ng Amerika ay may malaking wingspan na 5 hanggang 8 feet at puting ulo na trademark nito. Mula pa noong sinaunang panahon, simbolo na ng lakas at kalayaan ang agila. Ginamit pa ito ng mga Romans bilang kanilang simbolo, kaya di na nakakagulat na piliin din ito ng US bilang pambansang sagisag. Makikita ang mga ito sa US, pero mas madami ito sa Alaska at Canada. Kaya lang, ilang dekada rin silang nasa listahan ng endangered species. Noong 1963, may 471 na pares lang ng mga bald eagles ang nabilang sa lower 48 states. At dahil sa reintroduction programs, tumaas ng husto ang population ng bald eagle. Ngayon ay may humigit kumulang 9,700 na pares ng mga ibon sa lower 48 states at opisyal na silang inalis sa listahan ng mga endangered species. Isa itong kwento ng tagumpay. Magaling din ang mga bald eagles pagdating sa love life. Sa edad na 5 years, handa na silang mag-asawa at ang pagsasama nila ay forever. Nagtutulungan ng nanay at tatay sa paglilimlim ng itlog at pagpapakain sa kanilang mga anak. Siguro ang equality ang sikreto ng pangmatagalan nilang pagsasama. Sila rin ang nagtatayo ng pugad nila. Isa ito sa pinakamalaki sa mundo ng mga ibon. May average na 2 to 4 feet ang lalim at 4 to 5 feet ang lapad. Natuklasan ng isang pugad sa Florida na nasa 13 feet ang lalim, 8 feet ang lapad at may timbang na higit sa 2,000 pounds. Ang mga salitang eagle eye ay galing sa matalas na paningin nila. Meron silang mas matalas at mas malawak na paningin kaysa sa tao at nakakita pa ng UV light na hindi natin nakikita. Di naman X-ray vision, pero para sa isang hayop, nakakabilib pa rin. May alam ba kayo sa mga huni ng ibon? Tingnan natin kung masasagot niyo to.
Anong hayop ang ginagamit sa tunog ng agila sa TV at pelikula? Clue, hindi ito bald eagle. A. Snowy owl. B. Macaw. Or C. Red-tailed hawk. Laging ginagamit sa mga pelikula ang eksena ng lumilipad na agila kasabay ng huni nito. Pero tulad ng karamihang bagay sa Hollywood, movie magic lang yun. Dahil ang huni na madalas mong marinig ay mula sa letter C, red-tailed hawks. Ang tunay na huni ng bald eagle ay parang isang matinis na hagikik o mahinang hiyaw na hindi kasing ganda ng tunog ng red-tailed hawks. I believe. Ang mga wildfire ay isang natural na pangyayari sa iba't ibang anyong lupa noon pa man. Bago pa nagkaroon ng mga tao sa mundo, isa itong malakas at mapanirang puwersa. Dahil hindi kontrolado ang apoy na ito. Pero may pakinabang din ito. Nalilinis ng apoy ang mga tuyo at nabubulok na kalat para magbigay daan sa mga bagong usbong na puno. Mahalaga rin ang mga ito sa ilang uri ng halaman dahil ang init mula sa apoy ay tumatangay ng mga buto sa hangin. Melanophila beetles o fire beetles. Gumagamit sila ng infrared radiation sensor para makapangitlog sa mga nasunog na puno dahil ang sunog na puno ay wala ng dagta na titigil sa kanila para bumaon. Alam niyo ba, pinag-aaralan ng US Department of Defense ang mga beetle na to sa pag-asang matutuhan ang kanilang mga lihim para makagawa ng mas matinding heat-seeking missile technology. Iba rin! Yung maliit na insekto na inspirasyon sa high-tech na inbensyon. Ang tagtuyot at ang lumiliit na ozone layer ng mga greenhouse gases ay may malaking bahagi sa pagsimula ng wildfire. At dahil dito, mas mahirap itong mapigilan. Dagdag pa dito ang mga invasive species tulad ng cheatgrass at ang patuloy na pagdami ng taong pumapasok sa wildlands. May kasabihan, ikaw lang ang makakapigil sa sunog sa kabubatan. Hindi ito 100% accurate dahil ang ilang wildfire ay nagsisimula dahil sa natural na paraan tulad ng kidlat. Ayon sa US Geological Survey, 85% ng mga wildfire ay kasalanan ng tao, kaya may katotohanan pa rin ang kasabihan. Gumagastos ang US ng $5 billion sa isang taon sa pagresponde sa mga wildfire. Siguro napaisip kayo kung paano sinusubukan labanan ng mga bumbero ang bagay na napakalaki at delikado. Ang isang paraan ay ang paggawa ng fire break na ibig sabihin ay pag-alis ng anumang posibleng makadagdag sa apoy sa paligid. Nagpapa-airdrop din sila ng libo-libong galon ng tubig mula sa mga eroplano. Kahit na sa mga ganitong paraan, maaari pa rin tumagal ng ilang linggo o buwan ang wildfire. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang gawin natin lahat ng ating parte at pigilan itong magsimula. Ang tanong, tama o mali, ang apoy ay mas mabilis kumalat pababa ng burol. Mas mabilis tayong kumundos pababa dahil sa momentum at gravity. Pero ganoon din ba ang apoy? Sa pagkakataong ito, hindi. Ang sagot ay mali. Ang apoy ay mas mabilis kumalat pataas dahil ang hangin ay mas madaling pumasok sa baba at nagbibigay ng oxygen sa apoy. Kaya mas lumalakas at mas nakakasunog ito. Ang apoy ay 4 times na mas mabilis kumalat sa 20 degrees slope kaysa sa patag na lupa. Kaya kung nasa nag-aapoy na bundok o burol ka, bumaba ka na agad. Soon I'll be 90. Wish mo bang magkaroon ng power na tumatagos ang paningin? Ito ay isang superpower na parang kay Superman, ang X-ray vision.
ang ganitong power ay talagang mahiwaga at nakakabilib. Ang X-ray ay unang natuklasan dahil sa mga pangyayari sa planetang ito noong 1895 ni Wilhelm Röntgen, isang German physics professor. Natuklasan niya na pwedeng tumagos ang X-ray sa malambot na tissue tulad ng muscle, pero hindi sa buto. Sa tulong nito, nagkaroon tayo ng kakayahan na masilip ang loob ng katawan ng tao. Ang mga dagdag na eksperimento ay humantong sa pagtuklas na kapag dumaan sa isang photographic plate ay makakagawa ng larawan ng mga buto. Noong 1901, natanggap ni Röntgen ang unang Nobel Prize sa Physics para sa kanyang discovery. Malaking bahagi ng pagiging scientist ang pagiging mausisa sa mga bagay na di mo alam. At ang pagiging curious ay pwedeng magbigay sa'yo ng Nobel Prize. Kahit na useful ang X-ray, delikado rin ito dahil kapag nagpa-X-ray ka ngayon, tinatakpan ka ng lead blanket para maiwasan ang radiation poisoning. Sa kabila ng panganib ng X-ray, sumikat ito noong 1930s at 40s bilang isang novelty act. At ang X-ray mania ay pumutok sa Amerika. May X-ray machines noon sa mga karnabal para sa mga gustong masilip ang loob ng katawan nila. Meron ding X-ray rings para sa mga buto-buto ng kamay. At ang iba, nasa tindahan ng sapatos para makita ang perfect shoes para sa iyo. 1950s, nagsimulang maisip na ang mga X-ray ay isang kapaki-pakinabang na tool at hindi isang laruan. Kilala sa kanilang medical benefits, ginagamit din ito sa iba pang bagay. Tumutulong to sa mga art historian na masilip ang mga underpainting para makatulong sa restoration ng artist. Nakatulong din to sa mga archaeologist na tumingin sa loob ng libingan ng mga sinaunang mummies. Tumulong din ito sa mga astronomers na makita kung ano ang nasa kabila ng ating solar system. Ang mga special telescope na may X-ray ay pinadala sa space para makakuha ng data sa mga black hole at dark matter. Ang dating misteryosong sinag na to ang makakatulong na sa discovery ng misteryo ng universe. Tignan natin kung mahulaan nyo ang isa pang discovery gamit ang X-ray. Alin sa mga sumusunod ang natuklasan sa tulong ng X-ray? A. Electricity. B. Double helix structure of DNA. Or C. Storm systems. Ano sa tingin nyo ang sagot? Kung ang sagot nyo ay B, ang double helix structure ng DNA, tama kayo. Noong 1950s, nakuha ng British researcher na si Rosalind Franklin ang mga X-ray na imahe ng iconic na struktura ng DNA na matatagpuan sa cells of all living things. I believe